Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa Ang Logic ng Bayan. I'm your host, Jera. Kasama ko ang aking partner na laging mapanuri, si Jacob. Kamusta ang linggo mo, partner? Hello sa inyo. Ito, medyo high blood, Jera. Ang taas na naman ng presyo ng bilihin. Tapos itong Mayon Volcano, ayaw talagang tumigil ang pag-alburuto. Nakaka-stress na. Nakakalito pa ang mga nababasa ko sa online. Sakto yan, Jacob. Kasi today, pag-uusapan natin kung paano tayo mag-isip ng tama sa gitna ng ganitong gulo. We're talking about syllogisms. At para hindi tayo magmukhang nagmamarunong, we have the expert. Let's welcome Teacher Tali, isang philosophy professor na expert sa logic. Mabuhay, Gerard Jacob! Salamat sa pag-invite. Excited akong himayin ang logic sa likod ng mga balita natin ngayon para naman hindi tayo basta-basta naloloko ng mga maling akala. Okay, ano ba ang syllogism sa Pinoy context? Teacher Tali, simulan na natin ang basics. Ano ba itong syllogisms na to? Parang masyadong pang matalino ang soundings eh. Sige, sa totoo lang, Jera, ginagamit natin ito araw-araw nang hindi natin alam. Ang syllogism ay isang deductive argument. May tatlong part yan, dalawang premises. Yung basihan mo at isang conclusion. Ang rule, kung totoo ang mga basihan mo at tama ang pagkakakonect nila, logical na dapat totoo rin ang conclusion mo. Para siyang 1 plus 1 equals 2. Pero words. Halimbawa, teacher, gamitin natin yung issue sa West Philippine Sea. Major premise. Lahat ng nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay pag-aari ng Pilipino. As minor premise, ang Scarborough Shoal ay nasa loob ng ating EEZ. So, conclusion, therefore, ang Pilipino. Tama? Eksakto, Jacob! Yan ang perfect example ng valid syllogism. Pero dito nagkakatalo, pwedeng maging valid ang argument pero hindi sound. Sound teacher, Valid siya kung tama ang structure o kung pagkakakabit ng logic. Pero magiging sound lang siya kung ang mga premises mo ay totoo rin sa tunay na mundo. Kaya sa logic, hindi lang tayo basta nakikinig sa conclusion. Minsan chinecheck talaga natin kung totoo ba yung unang dalawang sinabi. okay. Logic ng bulkan at common fallacies. Teacher, pag-usapan naman natin ang Mayon Volcano. May mga naririnig kasi tayong kumakalat na active volcano ang Mayon. Umuusok siya, kaya siguradong puputok na yan bukas. Teacher Tali, matatawag bang syllogism yon? Medyo hasty generalization yan, Jera. Let's try to put it in syllogism and see the error. Okay, let's go to example. Premises 1. Ang bulkan na umuusok ay malapit ng pumutok. Ang premise 2, ang mayon ay umuusok. So, ang maging conclusion niya ay ang mayon ay malapit ng pumutok. Pero teacher, di ba ang umuusok ay normal state lang ng active volcano? Hindi naman ibig sabihin na automatic sasabog na agad. Precisely, Jacob. Yan ang tinatawag na fallacy of undistributed middle. Dahil lang may shared trait sila, umuusok, hindi ibig sabihin na magkatulad na ang lahat ng condition nila. Parang sa politika lang yan, di ba? Lahat ng corrupt, politiko. Si Juan ay politiko, kaya si Juan ay corrupt. Maling logic yun kasi hindi naman lahat ng politiko ay corrupt. Dinadamay natin yung mga matitino dahil sa maling structure ng pag-iisip. Uy, ang talas ni Jacob doon ah. Kaya pala minsan, ang gulo ng comment section sa Facebook kasi purong maling akala na binasehan lang sa logic. Paano naman
sa presyo ng bilhin, teacher. May naririnig ako dahil mataas ang presyo ng krudo, tataas ang lahat ng bilihin. Kaya mag-hoarding na tayo habang mura pa. Delikado yan. Yung hoarding conclusion na yan, hindi siya nagpa-follow logically mula sa facts. Let's break it down. Okay, let's go to major. Kapag tumaas ang cost of production like fuel, tataas ang presyo ng bilihin. Sa minor, ang krudo ay tumaas ang presyo. So ang magiging conclusion, sa makatuwid ang presyo ng pagkain ay tataas. Yung conclusion, logical naman. Pero yung hirit na mag-hoard tayo, parang sumobra na sa logic, di ba? Tama, Jera. At dito pumapasok ang responsibilidad natin. Ang syllogism ay tool para maintindihan ang katotohanan, hindi para gamitin sa maling aksyon o pananamantala. Kailangan natin ng logic para hindi tayo mag-panic buying o maniwala sa fake news about sa price hikes. Ang hamon sa mga listeners. Teacher Tali, bago tayo magtapos, ano ang huling message nyo para sa mga listeners natin na nalilito sa dami ng ingay sa social media? Sa bawat balitang nababasa nyo, itanong nyo, ano ang mga basihan o premises nito? Totoo ba ang facts? At sumusunod ba talaga ang conclusion ng mga sinabi? Huwag agad maniwala sa mga conclusion kung ang premises ay hearsay o chismis lang. Sabi nga nila, bago mag-share sa Facebook o mag-panic sa balita, mag-syllogism muna tayo. Critical thinking is the best defense natin ngayon, lalo na ngayong 2026 na ang bilis ng impormasyon. Maraming salamat, Teacher Tali. Jacob, salamat sa iyong spectic energy. At sa inyo, mga ka-logic, tandaan, ang matalinong Pinoy, hindi basta-basta nagpapabudol sa mga maling rason. Hanggang sa muli, ito ang Logic ng Bayan. Bye! Bye!